Okay, what's up? So ngayon ay pakita ko lang sa inyo yun. Kung saan madalas ko ginagamit ang variables o kung saan kalimitan ginagamit ang variables. Okay, so dapat unang-una dapat gets nyo na yung problem. Huwag kayong magko-code hanggat hindi nyo nagigets pa yung problem kasi mahirap mahirap mag-code pag di mo alam yung i-code mo. Okay? So ang step 1 ay intindihin mo yung problem, step 2 tsaka mo siya i-code. Okay, huwag kayong tumigil kakaintindi hanggat di nyo talaga naintindihan. Huwag nyo isipin pag-code hanggat di nyo pa nagigets yung problem. Okay, so dapat alam nyo na yung mga basic na pagpiprint, pagkukuha ng input sa user. So iba-iba naman yung sa language sa C++ ay yung cin. Pero ngayon nga ay Python tayo. So ganito siya magkuha ng input sa user. Ganito. Itong int kasi na to ay, yun nga pala. So, sa variables kasi merong iba't ibang data types. So, parang i-view mo yung variables as parang lalagyan siya ng data. Ano? So, yung data na yun, pwede siyang words. Pero, sa programming tawag dun ay strings. Pwede siyang character or char. Tapos, pwede siyang number or integer. Yung number na may decimal, tawag dun ay float. Pwede siyang true or false, tawag dun ay boolean. Or pwedeng maglagay ka sa variable ng function or class. Yun, sa mga advanced na yun. Ang pinagkaiba kasi dito sa Python, hindi mo na sinasabi kung integer or string yung ilalagay mo sa variable. Hindi katulad ng sa C++, kailangan mo siyang sabihin na int tapos kung ano yung variable. Kuwari int prelim, yung kuwari sa C++ ay nakaganto pa siya eh. Yan, ganan. So sa Python hindi na. Pag nahingi ka ng input sa user, ito. Parang lagi siyang string. Lagi siyang string. Kaya kung hihingi ka ng number sa user, kailangan mo siyang i-convert to number. Yan, parang ganito. Prelim. Okay. Kinonvert ko siya sa int. Kasi kung di ko tatawagin tong int na to, hindi ko mako-compute yung string kasi word eh. Hindi mako-compute yun ng computer yung mga words. Kailangan mo siyang convert sa integer. Okay? So, yung ang pinaka-problem dito ay, ang sabi ng pinapagawa sa'yo ay, compute mo yung average mo or average mo yung final average mo. So, dapat nga kailangan gets mo na yung problem. So, syempre, kailangan mong mag-input ng 4 mo na grade. Okay, kasi i-compute mo eh. And, kalimitan kasi, diga meron kayong ginagayahan na output. Kuwari ay, enter prelim. Ang nandun sa test paper ay 29 ang sagot. Ang ginagawa dito ay, dito niya sinosolve yung, kuwari ay 29, para lang lumabas yung sagot, yung output. Pero, paano pag iba yung in-input na number? So, dapat lagi siyang tama yung sagot doon. Kahit anong number ang piliin mo. May isang case akong parang may nagpaturo sa akin dati. Ganun ang ginawa niya. Parang hinard code niya. Hindi niya iniisip na pwedeng mag-iba yung input ng user. Okay. So, dalawang parang scenario na kalimitang ginagamit yung variable. Una, pag nahingi ka ng input galing sa user. So, pag nahingi ka ng input sa user, kailangan mo talaga siyang i-store sa variable. Kasi kung hindi, paano yun? Hindi mo siya yun. Imposibleng kumuha ka ng input sa user tapos hindi mo i-store sa variable. So, yun yung pinakaunang case sa paggamit ng variable. Kailangan mo siyang yun, sa mga inputs. Okay? Ang second na case ay pag mga ganto. Pwede namang ganto siya. Okay? Pero, kung gusto mong maging malinis yung code mo, gumawa ka ng isang
variable uli. Tapos iganto mo siya. Ayan. Di mas malinis siya. Tapos ang ilalagay mo na ano dito ay average. Kasi nga yung value nito i-store mo sa average. Tapos yung ito namang variable na to, edi ilalagay mo na dito. Okay. So pwedeng ilagay mo kung sa C++ yung ganun na mga brackets, angle brackets. Pero ito piniprint ko lang yung average. Okay. Para pinagsama-sama ko lang siya. Pwede kong gawin, sige, try muna natin to. Kasi ito ay, ang type ngayon nito ay number siya eh. So, try natin siya. So, enter your prelim, wari ay 85, tapos 87, 90, tapos 84. So, yung final average is 86.5. Pwede mo siyang, sa Python, pwedeng ganito. Comma mo na lang. Or, pag ginawa mo, parang kino-concatenate mo to. Plus. Pwedeng, pag dalawang number, magpa-plus siya. Pero pag ganito, ito ay word tsaka number. Kailangan tong number na to, gawin mo siyang word or string. Okay. Kasi pag hindi mo ginanto to, mag-e-error lang siya. Okay. So, yun. When to use variables. Gawin nyo ng habit yun. Basta pag may kino-compute kayo ng mga ganito, or mas mahirap pa dyan, ilagay nyo na lagi sa variable para mas malinis siya. Tapos, ipalit nyo lang sa mga ganito. Okay, yun yung ipapalit nyo. So, ang unang case ay, yun sa input. Pangalawang case ay pag may kino-compute kayo, store agad sa variable. Gawin nyo ng habit yun. So, yun.